sir. Nais ko pong magbigay ng mensahe sa pangalan ng ating Panginoon ngayong hapon based on the theme, Amen. I'd like to give this message, Ignited, Keeping the Fire Burning. Ignited, Keeping the Fire Burning. And you may be seated. We are all familiar, hallelujah, with the word ignite. But in its original word, mga kapatid, ito po ay galing sa root word ng Latin word na ignis, which means fire. Let me just remind everyone, hindi para balikan natin ng nakaraan, but I believe that one of the most effective way to serve the Lord today and for the future is to remember what the Lord has done for us in the past. Alam natin mga kapatid, the very purpose of God, why He created man, is for His own glory. God created man with so much potential and blessing. We are the only creature created by God in His own image. And that's our uniqueness. Amen. And God gave man power, intelligence, authority, to the point that God gave man dominion over all other creatures. Yan ang blessing natin mga kapatid. Yan ang blessing ng Diyos sa tao. Nilagay ng Diyos ang tao sa beautiful garden, Garden of Eden. And in that garden, I believe, there was a freedom for man. But I believe that true freedom is freedom within boundaries. Ang tunay na kalayaan ay kalayaan within boundaries. And we know what happened. Sila ay lumagpas sa boundary. Ginawa nila ang kanilang gusto. At ang nangyari, mga kapatid, nangyari po ang hindi mangyari sa tao. Ang tao ay nagkasala. Sin separates us from God. In the book of Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. And from that time, ang buhay ng tao, mga kapatid, ay naging masalimuot. Naranasan ng tao ang mamuhay ng malayo sa Panginoon. Kung mayroon mang pinakapangit at masaklap na buhay, ay ang mabuhay tayo, mga kapatid, ng hiwalay sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Unfortunately, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Naranasan ng tao, mga kapatid, ang mabuhay sa kanyang sariling kalooban, malayo sa kalooban ng Diyos. Hinanap ang satisfaction ng buhay sa iba't ibang bagay. Unfortunately, walang katulad ng Diyos, mga kapatid. Ang sino mang taong lumalayo sa Panginoon na hindi pwedeng makakuha ng anumang bagay na kapalit sa Diyos. Even
material things na masyadong kinahumalingan ng sanlibutan, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Walang magkakaroon ng satisfaction kahit sa kalayawan na ginugusto ng maraming mga tao ang nabubuhay sa kalayawan, bagamat siya'y buhay ay patay sa harapan ng ating Panginoon. So ang ating pagkalayo sa Diyos, mga kapatid, ito po ay nagbunga ng hopelessness and emptiness sa buhay ng tao. Naranasan natin lahat before na makilala natin ang Panginoon, mga kapatid, ang buhay ay hindi natin ma-appreciate. Nagkaroon tayo ng mga pagsisikap upang ang Diyos ay malapitan sa iba't ibang paraan na makataong alam natin. Ganun pa man, the Lord is rich in mercy. He's the God of all mercy, and His love is incomparable. The Lord loved us with an everlasting love. Hallelujah! That is unconditional love. Na bagamat tayo ay makasalanan, mga kapatid, namuhay ng malayo sa Diyos, mga kapatid, and by the way, yung potential na binigay sa atin ng Panginoon ay naging inactive. I believe nandiyan pa rin yung kakayanang pwedeng magamit for the glory of God. But because of sin, ang lahat ng potential na yan, mga kapatid, ay naging dormant. Walang epekto sa tao. Sinikap natin ang alam nating akala natin. Maraming nagkamali sa akala. Akala natin sasaya tayo, pero naging malungkot ang buhay natin. At mga kapatid, sa pagkalayo natin sa Diyos, naranasan natin, mga kapatid, ang spiritual death. At ang banal na kasulatan ay nagsasabi na tayong lahat, mga kapatid, ay nakaranas ng spiritual na kamatayan. In the book of Ephesians chapter 2 verse 1, and you have quickened who are dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ito ang buhay ng mga taong malayo sa ating Panginoon. But by the grace of God, we thank God for His amazing grace. Biniyayaan tayo ng Panginoon. Inalipin tayo ng kasalanan, mga kapatid. Salamat, hallelujah. Ang katotohanan ay nalaman natin, hallelujah. And the truth has set us free. Pinalaya tayo ng katotohanan sapagkat ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Na paano ng Panginoon ginawa, praise God, ang mga bagay na yan. I tell you, mga kapatid, that from the very beginning, ang Diyos ay hindi nagbago ng pagmamahal sa tao. Ang tao ay lumayo sa Diyos, ngunit ang Diyos ay laging lumalapit sa tao. Nung ang tao ay magkasala, ang Panginoon ay nangako na, Genesis pa lang, ng Redeemer, the seed of the woman. And at the right time, just at the right time, Jesus Christ came. Naparito ang ating Panginoon. Hindi siya naparito, ang sabi niya, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Hindi ako naparito upang hanapin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. At ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagbigay ng kaparaanan kung paano tayo magkaroon ng spiritual reconnection. Amen. Dahil ang tao ay dating connected, na disconnect, pero ang Diyos laging naghahangad, hallelujah, na ang tao ay magkaroon ulit ng pakikiisa sa Kanya. Ang nag-initiate ay hindi tayo. Ang Diyos ang siyang nag-initiate. God has the highest throne.
But He came on earth. Amen. In the spirit of humility, He humbled Himself. Inabot niya tayo, mga kapatid. At anong paraan, mga kapatid, ang pag-abot ng ating Panginoon? Hallelujah! Alam ng Panginoon na malayo tayo sa Kanyang kingdom. Pero mayroon siyang sinabi, hallelujah, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus, in his natural human understanding, hindi niya yun naintindihan. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered in verse 5, John chapter 3. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Walang makakapasok. Ibig sabihin, lahat nasa labas. Ang Diyos ang nagbigay ng kaparaanan upang ang tao ay magkaroon ng restoration. Everybody say restoration. Na ang tao ay magkaroon, hallelujah, ng reconciliation with God. Muling pakikipagsundo sa ating Panginoon. And we know as apostolic believers the process of new birth. Amen. Be born of water and be born of the Spirit. In Acts chapter 2, we all memorize that verse. Sinabi ni Pedro, repent. Why repent? Because we are all sinners. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. By virtue of new birth, hallelujah, ang tao ay binigyan ng Panginoon, praise God, ng pagkakataon, praise God, na muli ang kanyang connection sa tao, praise God, ay ma-restore. At paano na-restore? Alam natin yan. Ang church ay ipinanganak by the power of God's fire. Amen. Ipinanganak ang church sa kapangyarihan ng apoy ng Espiritu ng Panginoon. There's power in God's fire. And by the way, our God is a consuming fire. Not consuming fire to punish us when we come to Him, but consuming fire, hallelujah, to receive us as we offer ourselves to Him as a living sacrifice. Hallelujah, glory be to the name of Jesus. So ang Panginoon, mga kapatid, pinasimulan niya tayo sa kapangyarihan ng fire of the Holy Ghost. And I believe as believers, we cannot survive without fire. Amen. Ang isda ay hindi makakasurvive pag walang tubig. But apostolic believers, we cannot survive without the fire of the Holy Ghost. Dumadaan tayo ng mga pagsubok, yes. Lahat ng may pagsubok magsabing amen. I'm not trying to magnify trials and problems. What I'm trying to point out is this. Hallelujah. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon na yan, as long as you have fire from the Lord, you will overcome. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hanggat mayroon kang apoy ng Espiritu ng Panginoon, hallelujah, you are going to overcome lahat ng mga labanan na yan. We are all familiar with Paul. Amen. The Apostle Paul. Marami siyang mga payo kapag dumadaan tayo, mga kapatid ko, ng mga challenges sa buhay bilang mananampalataya. Kanyang inilalatag ang kaparaanan ng Christian living, mga kapatid. Paano ipapamuhay, praise God, ang buhay in a practical way. Dumaan siya ng maraming trials. Ang sabi niya sa 2 Corinthians 4:8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed,
but not in despair. Hallelujah. Do you have trouble on every side? May pagsubok ba tayong kabi-kabila? Ang sabi mga kapatid ni Paul, we're troubled on every side. Kabi-kabila. Sino nakakaranas ng kabi-kabila? Hindi lang kabi-kabila, harap at likod. Saan dumadaan tayo dyan? At yung iba, kung minsan, ay natutuksong mag-isip, itutuloy ko pa ba? Ano bang sabi niya sa verse 9? Persecuted, but not forsaken. Inuusig ka man, pero sasamahan ka ng Panginoon. Blessed are they who are persecuted for righteousness. Amen. Sapagkat mga anak sila ng Diyos. Pag mananampalataya ka, hindi lahat ng gagawin mo matutuwa ang tao sa iyo. Hindi lahat ng gagawin mo matutuwa ang mundo sa iyo. Meron tayong kapatiran, mga kapatid, sa Blooming Tree. Siya po ay isang nanay. Siya ay na-convert, mga kapatid, sa pioneering days. At ang kanyang husband ay masyado pong malupit. Pag dumalo siya sa gawain, may banta, mga kapatid. And physically, sinasaktan siya. And one time, mga kapatid, siya po ay inabutan ng kanyang asawang nananalangin. Fervent prayer. Kumuha yung kanyang husband, mga kapatid, ng kadena ng motor. Siya po ay hinataw ng hinataw. Ang sabi ng kanyang asawang babae, pa, mapapatay mo ako. Pero hindi mo ako pwedeng pahintuin sa paglilingkod sa Diyos. Nagpatuloy siya. In fact, ang dami niyang naranasan, mga kapatid, na talagang cruelty. Ngunit ang kanyang ningas sa Diyos ay nagpapatuloy. Dinala niya ang kanyang mga anak sa Panginoon. Amen. Yung asawa pati sa akin nagalit. Alam niyo tayong mga pastor, nadadamay talaga tayo. Sabi ng asawa niya, yan si pastor, pag nakita ko yan sa bahay, ihuhulog ko yan sa terrace. Ako'y nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Hindi ako pwedeng hindi pumunta, may schedule ako. Pagdating ko, mga kapatid, may sakit yung asawa, hindi makabangon. Hindi po ako natuwa, pero kahit pa paano nalaman ko na hindi niya ako maihuhulog sa terrace. Dahil hindi siya makabangon, mga kapatid. Mula noon, humina yung katawan. At bandang huli, sa panahon na talaga mahina na siya, ipinatawag po ang inyong lingkod. Nakipag-usap, tumanggap sa ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, hindi natin masasabing tayo ay tested kapag walang testing. Kuminsan madaling mag-alab kapag lahat ay okay. But 45 years, I know, dami niyo ng laban na pinagdaanan. Sir Eugene, sinasaluduhan ko po kayo, 45 years. Kung bibilangin marahil ang mga pinagdadaanan, huwag na yung maliliit na mga pagsubok. Yung talagang mga life-defining trials in life. Hindi mararating ang 45 years kung walang mga ganon. But God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yes, limitado tayo. Pinag-uusapan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Pero aminin natin, mga kapatid, may mga panahon na humahantong na rin tayo sa
dulan ng ating kakayanan. But I tell you mga kapatid, praise God, sa likod ng ating pong mga kakayanan, hallelujah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sinusubaybayan tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, hallelujah. Have you not known, have you not heard, that the everlasting God, the Lord, hindi siya napapagod. Hindi rin siya nanghihina. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ay napapagod sa paglilingkod sa Diyos, hallelujah, mayroong Diyos na hindi napapagod. Kung ikaw ay nanghihina, may Diyos na hindi nanghihina. He gives power to the faint, and to them which have no might, He increases strength. Hallelujah, praise God. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya hindi natin tinatrabaho, praise God, ang gawain sa Panginoon according to our human strength. Hallelujah. May ginagawa ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, we receive the power of the Holy Ghost. We receive the enabling power that comes from the presence of God. Kaya nga, sa makataong kaisipan, parang hindi mo kaya. Pero kapag ginagawa mo, praise God, hallelujah, trusting in the power and enabling power of God, hallelujah, magagawa natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. And so, ang trial sa hindi dahilan para mawala ang apoy. Hindi nyo ba alam ng apoy habang hinihipan ng hangin? Lalong lumalakas. Amen ba? Praise God. Yan ang apoy ng mga mananampalatayang apostoliko, mga kapatid. Yan ang apoy na binibigay sa atin ng ating Diyos. In the Old Testament, amen, sa tabernacle, and the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. Hindi siya dapat papatayin. Siya ay nagpapatuloy. In our time, there is no literal temple, tabernacle. The tabernacle, the temple of God, is no other than our body. Ito yung templo ng Panginoon. At nais ng Panginoon na ang templo na to ay hindi na uubusan ng fire. Kumusta ang fire natin, mga kapatid? Hallelujah! Kumusta ang ating mga apoy? Alam nyo, ito atin-atin na lang to. Ang Kristiyanong malamig ay madaling uminit ang ulo. Ang Kristiyanong mainit, malamig ang ulo. Amen ba? Hallelujah. So mahalaga na nananatili tayong fiery, fervent sa ating paglilingkod sa Diyos na buhay. Ang mainit na mananampalataya ay hindi basta-basta masasakmal ng kaaway. Pero nag-aabang siya na ikaw ay manlamig. Nag-aabang siya na ikaw ay manghina. Ngunit ang Panginoon, hallelujah, ay nandiyan dyan lagi. He is the source of our fire. Amen. Siya ang source, mga kapatid, ng ating pong apoy sa pananampalataya. Kung tayo, mga kapatid ko, sa buhay na ito, praise God, ay nakakaranas ng spiritual na pag-aandap-andap. Alam nyo, pagka-andap-andap, hindi mo naman yan sasabihin. Hindi mo yan ipopost. Amen ba? And most of the time, tatahimik ka na lang.
At diyan ako kinakabahan kapag ang mga kapatiran ay tahimik. Di mo alam kung anong iniisip habang nananahimik. God wants us to be fervent. Everybody say amen. Romans 12:11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. The most acceptable way in serving the Lord is to serve Him with fervency. Amen. Nais ang Panginoon na sa paglilingkod natin, tayo po ay mainit, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Alam nyo, ang mas madaling manlamig ay yung walang involvement. Are you involved? Sapagkat kung mayroon mang gawain, mga kapatid, pang-spiritual na ikaw ay involved, hindi pwedeng hindi ka mabahagina ng fire. God understands that our works for Him requires spiritual fire. Hindi natin yun magagawa kung walang spiritual fire. We cannot serve God effectively by just doing our best from our human capacity. It is God's desire that we serve Him with a fervent heart. Hallelujah! Na tayo ay nag-uumapoy, mga kapatid, praise God, sa paglilingkod sa ating Panginoon. In the book of Jeremiah 20 verse 9, nabanggit sa ating kanina, mga kapatid. Then I said, I will not make mention of Him, nor speak any more in His name. But His word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay. Hallelujah, praise God. Alam nyo, mga kapatid, ito yung bagay na hindi mo mapipigilan. Hallelujah. If the word of God is burning within your heart, hindi mo yan mapipigilan. Hallelujah. Yan ay yung gagawin, mga kapatid. Why? Sapagkat ang sabi niya, hindi ko na makakayanan. Hindi naman natin pwedeng sabihin, Pastor, kaya ko yan, tising ko na lang. No? Mga mananampalataya, alam nyo kung anong pinagagawa ng Diyos sa inyo. Alam nyo ba ang dahilan bakit tayo nandito pa? We're aware, mayroon tayong initial salvation, the continual salvation, and the final salvation. Initial salvation, kung tayo ay nagrepent, na-baptize in Jesus' name, we receive the Holy Ghost. Initially, saved na tayo. Kung mamatay tayo sa time na yon, okay na tayo. Pero hindi pa tayo namatay. Sabi mo sa katabi mo, nandito pa tayo. Dahil nandito pa tayo! Well, yung mga sabi ni Sir kanina na-promote, and by the way, we appreciate the life of Brother Boots. I remember him preparing our venue sa NCR District Conference. Nagpupuyat, mga kapatid. At talagang Diyos lang nakakaalam, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda ron, he finished well. Siya nakasigurado na. Tayo, siguraduhin natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Siguraduhin natin sa biyaya ng Panginoon. Now, nung tumanggap tayo ng Holy Ghost, mga kapatid, may kalaki po yan na gawain. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me.
Kayo'y magiging saksi ko. We don't just receive the Holy Ghost to enjoy life. We receive the Holy Ghost to be witnesses. Amen. At yan ang trabaho. By the way, hindi lang po pastor ang may trabaho niyan. Hindi lang pastor's wife, hindi lang assistant pastor, lahat ng mga mananampalataya. You receive the Holy Ghost, therefore you are witnesses. Tayo ay mga saksi, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo, praise God, ay nagpapahayag. Let the redeemed of the Lord say so. Hallelujah. Hayaan ang mga natubos ay magsalita. Huwag tayong tahimik lang, mga kapatid, kundi ang ating naranasan sa Panginoon ay kailangan maranasan ng iba. Naranasan natin na tayo ay restore ng Panginoon. Naranasan natin ang spiritual blessing. At kapag naalala natin ang buhay natin in the past, mga kapatid, sa totoo lang, kung naalala ko yung buhay ko noong nakaraan, parang ayoko nang mabuhay din eh. Kung mananatili akong ganun, mga kapatid, salamat, binago tayo ng Diyos. Pero mga kapatid, marami pa tayong aabutin. And as we keep the fire burning, hallelujah, tayo ay we witness. Everybody say amen. It's hard to witness in the spirit of lukewarmness. Hindi po madali. At magsabing amen. But if you are spiritually on fire, hallelujah, praise God, anumang mga hadlang yan, mga kapatid, anumang mga sitwasyon yan, kahit may persecution, praise God, gagamitin ka ng Panginoon, and you will be willing to be God's channel of His message. Dadalhin mo ang mensahe ng ating Panginoon na hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot, mga kapatid, sapagkat yan ang kailangan ng maraming tao. Kung mayroon man tayong higit na dapat ipagpasalamat sa Diyos, the greatest blessing that we receive from Him is our salvation. Yung natanggap natin ng mga material blessing, okay naman yun, pinasasalamat natin yun. But everything in this world is temporal. But when we share the gospel, we are investing. Hallelujah. Tayo ay nag-i-invest hindi sa mundong ito, nag-i-invest tayo sa eternity. Hallelujah. Yung mga kaluluwa na naaakay natin, nadadala natin sa Panginoon, praise God, hindi lang natin sila tinulungan for material o ano pa bang physical na pangangailangan, although ginagawa din natin yan, but most importantly, hallelujah, ang kanyang kaluluwa, praise God, ang kanyang kaligtasan. And again, nothing is more important than your soul and my soul. Hallelujah. Your soul is God's greatest treasure. Yan ang pinakakayamanan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Tinitingnan tayo ng Panginoon. Tayo ay kanyang treasure. At yung mga unbelievers, mga kapatid, alam nyo ba, kapag naaabot natin ng pangangaral ng salita ng Diyos, the Bible tells us, hallelujah, that those who win souls are wise. Wise? Why wise? Because we understand the value of a human soul. Naintindihan natin ang value ng kaluluwa ng tao, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tinawag niya tayo, ay hindi lang niya tayo tinawag, mga kapatid, para maligtas. Tinawag niya tayo para ma-involve sa pagliligtas. Hallelujah. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. Yan pa rin ang sigaw ng heart ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Marami ang aanihin, ngunit kukunti ang mga ani. Salamat sa mga manggagawa ng Diyos na tumugon sa tawag ng Panginoon. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. I thank God for this church, Baguio Church. Amen. Nung kayo ay nag-celebrate ng 25th anniversary, you have 26 daughter churches. At ngayon parang mahirap nang bilangin at papuntahin sa unahan. Kung nandito man
Salamat sa Diyos. Nakita natin kanina. Mga pastor, amen, from this church. It's a blessing. Hallelujah. Ito ay pagpapala. Ako ay na-invite sa Norway, nag-preach ako doon. Yung isang masipag na isang gumagawa doon, nung tinanong ko kung saan siya sa Philippines, sabi niya, Sir, Pastor, sa Baguio po ako. Kay Pastor Banyes. Wow. Amen. So nakita natin kanina yung iba't ibang mga bansa. Amen na naaabot. Ibig sabihin, this church is fulfilling the Great Commission. Sharing the Word of God. Not just here in Baguio. Amen. Kundi sa iba't ibang lugar na pwedeng maabot ng Ebanghelyo. I tell you mga kapatid, hindi mo masasabi kung saan makakarating ang iyong pagsishare ng gospel. You will never know. But the Word of God is quick and powerful. Hallelujah. Ang kaaway ay hindi niya kayang patayin ang salita ng Diyos. The Word of God is alive. Hallelujah. Parang apoy sa ating mga buto. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Kaya patuloy na tayo nagpapagamit sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang kaaway ng apoy ay ano ba ang pang laban yan? Kung minsan habang binubuhusan man tubig, lumalaban, lumalaki din eh. Ginagamitan ng fire extinguisher, pero pag malaki ng apoy, hindi na kaya. Kaya kung ayaw nating mamatay ang apoy, palaki natin. Amen. Hallelujah. Keep your fire burning. Hallelujah. Yes, mayroon tayong mga challenge, mayroon tayong mga hamon sa buhay. Bawat mananampalataya, bawat pamilya ay mayroon pong mga sitwasyon. But I tell you, kung ang bawat mananampalataya, bawat sambahayan, praise God, ay nag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, dadaan ang mga pagsubok na yan. Hallelujah. Ngunit mag-iiwan yan ng testimony. Mag-iiwan yan ng patutuo. Hallelujah. Yes. Alam niyo ba na ang katotohanan nalaman natin ay nangangailangan ng application? Therefore, the truth we have learned about trials ay mayroon pong kaakibat na learning. And we cannot learn anything from trials without experiencing it. Hindi tayo matututo sa pagsubok hanggat hindi natin yung naranasan. Naranasan nyo na bang mag-pray na palaguin kayo ng Diyos? At ang dumating ay trials? Bakit ganun? Ang sabi ng James, chapter 1, verse 2. Count it all joy when you fall into diverse temptations or trials in other version. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. The trying of your faith worketh patience. And let patience have her perfect work, that you may be perfect. Hindi sinasabi that your circumstance may be perfect, but that you may be perfect. Lacking. Amen. Wanting nothing. Everybody say amen. So yung trials, mayroon pala siyang trabaho. Ang trabaho niya is to perfect us in the area of patience development. Amen. Sino sa inyo ang gustong humaba ang pasensya? God will provide. Amen. Tayong mga driver, kapag hindi mahaba pasensya mo, yung ibang mga unbeliever, sabi nga, pag magdadrive ka sa atin, magbaon ka ng mahabang pasensya.
Pero yung ibang mga unbeliever, nagbabao ng mahabang tubo. Bakit? Hindi nila kaya ng kanilang pasensya. Dinadaan nila sa ganun, mga kapatid. But I tell you, amen, patience has a perfecting effect. Amen. Hallelujah. Kaya pag mahabang pasensya mo, lamang ka. Panalo ka. Amen. Pero hindi yan mangyayari without the fire of the Holy Ghost. Sapagkat ang fruit of the Spirit ay nanggagaling sa Spirit. Amen ba? Doon yan nanggagaling. If the Spirit does not manifest in us, may ibang manifestation yan. We need Him. We need His power. We need His anointing. Kapag tayo ay lumalakad in the power of the Holy Ghost, we know who we are. Our identity is in Christ. Amen. Our authority does not come from any human being or any influence in this world. But you will be identified with Jesus Christ. Kayong mga nakasama ni Kristo, yung mga tao nagtataka, hindi naman, saan sila kumuha ng mga ganun? Sabi niya. Alam natin, hindi naman niya nag-aaral sila eh. Ba't ganun sila? Alam ko na. They have been with Jesus Christ. Kasama nila ang Panginoon. Oh, hallelujah! Ang ibig sabihin, kapag nakasama natin ang Panginoon, mamarkahan tayo ng kakaiba. Amen. At tayo ngayon naglilingkod sa Diyos, kasama natin ang Panginoon, at ang Diyos na kasama natin, mayroon siyang pangako, I will never leave you nor forsake you. I will be with you even unto the end of the world. Naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang sa ating mga outward accomplishment sa human side ng buhay natin. Kundi alam niyo ba, every time ng Panginoon ay tumitingin sa atin, tinitingnan niya ang level of our fire. In Revelation chapter 3 verse 15 and 16, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold nor hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi naman ako ganun kalamig. Lamig ako, pero hindi ako ganun kalamig, Pastor. Hindi ako katulad ng iba na talagang nag-frozen na. So parang there's something na parang, di ba, na-justify. But in this verse, hindi siya malamig. May kunti pa siyang init. Hallelujah. Ang lukewarm ay may init pa. Pero ang Diyos, ayaw niya ng ganun. Ang sabi ng Bible, kung mainit ka, magpakainit ka. At dyan tayo magtatagumpay. Nandyan ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon mang dakilang pagkilos ng Diyos, hindi sa panlalamig sa pananampalataya, kundi sa pagpapakainit. Hallelujah. Sa paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng lakas. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Praise God. Upang gamitin niya. We are created according to His purpose and will. And His purpose for us, hallelujah, is to glorify Him. What's the use of being alive? What's the use of being blessed with material things kung hindi nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon?
Salamat sa Diyos sa mga pagpapala niya. Ngunit mga kapatid, nais tayo ng Diyos dalhin, praise God, sa isang tunay na pinagpalang buhay, mga kapatid. Ang pinagpalang buhay, unang-una ay pinagpala ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, praise God, hallelujah. Kaya sa buhay natin, panatilihin natin yan, mga kapatid. Hayaan natin ang apoy ay patuloy, mga kapatid, na ito'y magumapoy. Hallelujah, praise God, in the name of Jesus. We are spiritually ignited. And because we are spiritually ignited, we will keep the fire burning. Hallelujah! So habang nandun tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, alalahanin natin lagi, let us invest for our spiritual life. Amen. Hindi po yung pagdating ng pagsubok sa kapatay, ay, nako, kulang ko ng panalangin. Nako, may palalayasin na demonyo. Teka lang, palalayasin na ngayon. Mag-pray muna ako. Mag-pray and fast muna ako ng 3 days. Meron akong inutusan ng worker. Sabi ko, may inaalihan daw dyan, malapit sa worker's house. Puntahan mo, ipag-pray. Opo, pastor. Sabi nung may bahay na may inaalihan, pastor, nasaan na kayo? Pinuntahan ko ng mga kapatid. And we know God's authority. Amen. Pagkatapos na lumayas, pumunta ako sa worker's house. Ang worker, ang tagal na pala sa prayer room. Hindi po masama mag-pray. Pero wag sa harap ng demonyo. Amen. Otherwise, you will be motivated to pray because of the demon. Pag walang inaalihan, hindi magpipray. So mga kapatid, let us invest, spiritual investment. So prayer is like an investment. The more you pray, the more you become strong. Bago dumating ang iba't ibang sitwasyon sa buhay, prayer is the most effective preparation. At kung masasamahan natin ng fasting, that's the best way. Bakit? We cannot create our own fire, or else we'll be offering a strange fire. We need the fire of God. Kailangan natin ang apoy ng Panginoon. I know this church is a fiery church. Amen. Hallelujah. Nanganganak ng maraming mga kaluluwa. But the message for today is not for us to have the fire, but to keep the fire burning. Panatilihin natin. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Let us keep the fire burning. We need that in our personal life. We need that in our family. And we need that in the church. Hallelujah. We need that in our ministry. The fire. Keep the fire burning. Come on, let's magnify the name of Jesus.